Hi Kagala! Andito naman ang inyong pambansang Kagala na si Sir Owan. At today's video, tayo po ay mag-i-interview ng isang sakalam pagdating sa responde. Sa kahabaan tayo ng EDSA ngayon at tayo ipapasok ng work at kasama natin siya ngayon. Walang iba o hindi batang-batang sakalam na si Sherwin Solis EMT ERT. Ayan, Kagala. Yung palakpakan mga Kagala. Okay, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng EDSA. At kasama natin ang sakalam na si Sherwin Solis EMT ERT. At syempre, pag-uusapan natin ang buhay responder. So, brief history, Sir Sherwin, kung ano ang naging buhay mo bago ka maging responder. Yes, Sir Owan. Magandang katanungan. Magandang gabi sa mga Kagala natin, ano? Ayun, tayo, bago tayo maging buhay responder, nagsimula muna tayo sa isang maliit na tawag dito, yung pagiging maliit, high school or elementary. Ako ay sumasama-sama nung araw sa Philippine National Red Cross bilang isang katuwang sa pagbabalot ng mga relief goods hanggang sa nag-training ako. Umikot ang mundo ko sa Region 6. Nauna nag-start ako sa Philippine National Red Cross Capiz Chapter, Sir Owan, ano? That was siguro, kung di ako magkakamali, noong 1994 nag-start ako, elementary yata ako. So ayun, simula sa sama-sama sa mga lakad ng Philippine Red Cross, sa nag-training hanggang sa naging member ng Rescue 11. Kung di mo matatanong ano ba yung Rescue 11, Sir Owan? Tatanong ko na, ano yung Rescue 11? Yung Rescue 11 na yun, yung mga elite ng araw sa Region 6 sa may Capiz Chapter. Kasi tinawag siyang Rescue 11 kasi 11 lang kami. 11 lang kami. Ang meaning kasi ng rescue mismo na 11 na yun is Red Cross Emergency Support Corps Unit 11. Kasi di masyado sa probinsya ang Sir Owan, ano? Yung hindi pa masyadong boom yung tawag dito, responde nung araw. Okay. Hanggang sa nung high school ako, may responde yata. High school, naging miyembro ako ng tuluyan ng Philippine National Red Cross. Naging presidente ako sa aming school. Yun, doon nag-evolve lahat, nag-umpisa ang aking pagiging Red Crosser mo. Yeah. Okay, so ngayon dahil naging Red Crosser ka, paano ka naman napunta sa pagiging EMT, sir? Okay. Nung ako'y nag-work na rito sa Kalakhang, Metro Manila, Sir Owan, ano? Nag-work ako sa pagiging janitorial. Janitorial? Yeah, dyan sa may likod ng Quezon City Hall. So meron doon na disgrasya, tinulungan ko. To make the story short, meron tao doon na nakakita sa akin na miyembro ng Red Cross Quezon City. Okay. So siya, pangalan niya, kung nanonood ka ngayon sa binablog niya sa Owan, pangalan niya Nathaniel Benares. Yan. Nathaniel Benares ng Philippine Red Cross. Kaya ako napunta sa Red Cross ng Quezon City. Isa sa naging way ko noong panahon na yon. In-invite niya ako kasi nakita niya ako nag-treat ng pasyente sa Owan. Sabi niya, sige, halika rito, pumunta ka sa Red Cross. Pakilala kita at baka sakaling magustuhan mo, maging kaanib ka sa loob ng Emergency Response Unit o ERU kung araw. So ERU na. ERU. So sa pagiging ERU, paano mo nalaman na merong EMT school? Nung araw hindi pa masyadong boom yung EMT hindi pa kilala masyado eh. Recently lang nung ako'y naging miyembro na ng mga different rescue group sa Alan, ano? Yun. Ang dyan is nag-start ako sa FEPAG. FEPAG? Yun, FEPAG. So ano ba yung FEPAG? Fire Emergency Paramedic Assistance Group. Pinamumunuan nila Sir Will Kilaw
doon ako nag-start pagiging medical first responder. Doon ko nakita na mas mayroon pa pala mas higher level of training Okay. o seminar ang pagiging responder, yung guy pagiging EMT. So, ayun, nakita ko sa mga ads, sinubaybayan ko, nag-training ako, ladder-rise. So, nag-aaral ako sa Healthcare Advantage Training Institute dyan sa may sa Pasig, Kapitolyo. Kapitolyo. Oh. So, kamusta naman ang pag-aaral ng pagiging isang EMT student? Ako medyo may kahirapan, Sir Alan, ano? May kahirapan na may masaya. Masaya. Kasi medyo masaya. Mahirap in the sense na kailangan mo tumutok sa pag-aaral. Kailangan mo kabisaduhin kung ano yung mga signs and symptoms, yung patient assessment. So, hindi naman tayo bago sa ganun. Kaso syempre, hindi naman natin naging trabaho talaga totally. Kasi iba-iba yung naging trabaho. Naging pahinansya ako. Kaya habang nagpapahinansya naman ako, kumukuha ako ng kursong EMT. Parang ganun. So, masaya kasi nga at nag-i-enjoy ka. Enjoy ka. Sa bawat araw na ginagawa ninyo as pagiging estudyante as bilang EMT. Okay, so bilang isang responder at ngayon ay isang EMT certified ka na. So ano ba ang mga preparation ng isang aspiring EMT para magawa nila yung pagiging EMT? So una is pag-aaral. Okay, natin pag-aaral, di ba? So aspiring EMT student, kailangan mo nang i-ready ang sarili mo, yung heart, body and soul mo. Tama ba yon? Tama, Sir Alan. Napakaganda ng katanungan mo, Sir Alan. Pero magiging philosopher lang ako ng konti, ano? Okay. Sige. Kasi nag-start talaga ako. Nag-dream ako niyan eh. Unang-una pangarap ko mag-isundalo eh. Kaso nga lang, parang nalinya yata ako sa pagiging ganito, gawa nga ng kailangan bago ka maging katulad natin maging responder or rescuer, una-una hindi ka nang didiri. Hindi ka madiriin. Yan ang una ko pinasok sa kakote ko eh. So preparation kasi ng utak, di ba? Oo, kailangan anong tawag doon? Meron na yun yung kinukondisyon mo yung sarili mo. Nanonood ako ng mga karumal-tumal na ano. Pasensya na po sa mga nanonood at sa mga nakikinig sa at yung mga kumakain. Yung mga kumakain. Mga karumal-tumal eh. Talagang hinanda ko yung sarili ko na kaya ko ba itong ganitong trabaho. Hindi ba ako natatakot sa dugo. Yun. So yun, doon ako nag-start. Naging basic first aid. Nag-ladder-rise training ako, Kagala, ano? Nag-start ako sa basic first aid. Ang sumunod ay ang standard first aid, advanced first aid, basic life support, medical first responders training course, at different rescue technical rescue training na na-acquire ko. Yun. So, pugot sa pag-EMT, ikaw ay isang graduate ka ng certified firefighter ka din. Yun. Diba? Tama, Sir Alan. Tapos, ikaw ay isang rescue technician din at the same time. So, di nyo may tatanong, isang rescue technician po, ito po ay different types of rescue technician. Meron tayong water technician, water rescue technician, may high angle rescue technician. So, iba-iba po yung mga rescue technician na yan. So dahil nga prepared na ang utak ni Sir Sherwin nung panahon na yan, so nung ikaw ay preparado na, syempre papasok na sa school, tama? So ano naman yung mga hindrances nung ikaw ay pumasok na sa school? Nung pumasok ako sa pagiging rescue, no? Sa school muna tayo. Pumasok ka sa school, nag-schooling ka kasi preparation ka muna eh. I-ready mo yung sarili mo. Una, pangalawa, schooling tayo. Sa schooling, ano yung mga hindrances? Ano yung mga balakid? Ang mga naging hindrances ko, mga Kagala, no? Unang-una talaga, sobra. Pera. Number one talaga yon, pera. Hindi biro mag-aral ng pagiging. Hindi biro talaga, mga Kagala. Hindi talaga biro ang pag-aaral. Nandun na yung commitment mo eh. Nandun na lahat yung dedikasyon mo. Ang pagdidisiplina sa sarili. Lalo kapag pamilyado ka, mga Kagala, talaga napakahirap mag-adjust. Ang hindrances mo, number one, pera, oras sa pamilya. Kasi
pag may anak ka, hindi ka na basta-basta makaka-commit dyan sa ganitong training. Kasi halos ilang araw o linggo o buwan ang bubuluin mo. Yun. Saka mararanasan mo yung naglalakad ka. Naglalakad ako, mga kagala, halos hindi pa ako Pumasok na, kumakain. kakauwi, Oo, grabe, hindi pa ako kumakain. Nauuhaw, minsan wala ka ng pamasahe, may raos mo lang yung training mo. Yung mga weather conditions, mga kumbaga sa ano, mga piece of cake na lang yan, no, mga kagala. Sa Sir Alan, sa atin, piece of cake na lang yan. And the problem is, una-una hindi tayo naiintindihan ng ating mga may bahay. So, sabi nga natin, natapos ka na sa schooling, tapos ka na preparation, may schooling. Ngayon, nakagraduate ka ng EMT. So, pamasok ka na ngayon sa Sir Solis. Pagpasok mo ngayon sa trabaho, ano naman ang kaibahan ngayon? Unang-una, adjustments, no, sa mga sa environment. Sa mga, number one dyan, katrabaho. Kailangan dyan ay mahaba ang iyong pag-uunawa. Yung pasensya. Kasi we cannot please everybody, sabi nga nila. Hindi natin sila mapiplease. Hindi lahat ng pagkakataon ay magkakasundo kayo. Although iisa lang yung pinag-aralan nyo, kaso nga lang may mga different standards kayo na sinusunod. Oo. Katulad sa atin si Sir Alan, ano, wala pa tayong parang EMS law, no? Wala pa eh. Kumbaga, may kanya-kanyang standard ang bawat school na may mga panuntunan ang bawat school na pinapatupad. At depende rin sa trainer mo. At yun ang isa pa. Kasi kahit sabihin natin yung eskwelahan mo hindi siya ganun kakilala, pero yung nagturo sa'yo, totoo, magaling. Tama yun, mga kagala. So yun. Bonus ka doon, bonus mo yun. Tama bonus yun, di ba? Ang advantage lang dyan, ano, Sir Alan, sa totoo lang, ang ano dyan is yung ang pinaka-the best is experience talaga. Tama. Experience. Alamin nyo rin yung mga school, and then mag-background check kayo, mga instructors nyo. Hindi para kantsawan o laitin, tingnan nyo kung talagang mag-fit sa inyong panlasa, no, ang kukunin yung training sa kanila. So mga kagala, maglalagay ako sa description sa baba ng link ng EMT school na po pwede nyong pasukan, di ba? Talagyan natin yan. So dahil nga nakatapos ka na, nakapag-trabaho ka na, so syempre doon sa pagtatrabaho mo, marami ka na na-experience. So syempre magiging trainer ka for sure. Way back pa nung araw, Sir Alan, ano, nagtuturo-turo tayo, nag-start tayo sa pagtuturo yung mga school-based, Sir Alan. School-based. Mga elementary. Ang medyo mahirap lang kapag ang estudyante mo bata. Tama. Kailangan mo lang ibaba yung level mo sa mga bata talaga. Halos mahabang pasensya. Talagang saka yung mga terminology, hindi mo pwedeng... Totoo, yun. Tama, mga kagala. Tama yun. Halos spoon feeding ka dun. And then sa high school level naman, medyo marami dyan mga hindi pa interesado, namimiloso po minsan, kaya talagang pasensya talaga, napakahaba. Napakahaba yan. Kasi nga required lang sila, pero ang iba dyan wala naman talagang hindi siyempre sa panahon ngayon ang main focus ng mga kabataan is more on Facebook, cellphones, parang gano'n, ano. So yun, medyo talagang mahabang pasensya ang kailangan yung baunin sa pagtuturo. Tama. So mga kagala, Sir Sherwin, pwede mo silang bigyan ng isang inspirational message o isang magandang pahayag para sa mga nag-aspiring na gustong maging EMT. Anong mga dapat nilang gawin? Okay, at sa mga kagala natin na nanonood at nakikinig ngayon sa vlog na ito, ako hindi naman tayo perfectong tao. Nangarap din akong katulad ninyo at mangangarap din na may gusto pang marating. Siguro masasabi ko lang, no, ang lagi ko lang pinanghahawakan before ako nag-start na mangarap, pinasok ko sa kokote ko talaga, in my nutshell, na maging humble ako, lagi magpakumbaba, keep your feet on the ground. Tama.
Kahit ano man marating ko balang araw, paninindigan ko yon na manatili ako kung ano ako nung araw eh. Di ba, Sir Alan? Tama. Ang pinakamagandang tandaan nyo na lang siguro, habang kayo ay nag-aaral ngayon at training at mangangarap pa, ito tatandaan nyo mga kagala. Today, you must listen, follow, and learn. Tomorrow, you will lead. Yun, nakakatayo ng balahibo yan. Yun. Today, you will listen, Follow, and learn. So, pag nakuha mo na yung tatlo, Tomorrow, you will lead. Tomorrow, you will lead. Yan. Di ba? Diba? Tama yan, mga kagala. Yan ang pinanghawakan ko, no, Sir Alan, ano? Hanggang ngayon, pinanghawakan ko yan. Lagi ko iniisip, wala akong alam, hindi ako mataas sa kasama ko, sa kausap ko. Mga kagala, no? Lagi nyo lang isipin na kapag kayo ay nakakarating na sa ganitong sitwasyon ng nararating nyo na yung gusto nyo, manatili kayo kung ano kayo nung araw. Dapat nung araw, sana ganon din pa rin kayo hanggang ngayon. Mangarap kayo, walang masama mangarap. Pagpatuloy nyo lang yan. At huwag nyong ipagdadamot kahit kanino man ang inyong nalalaman. Tama. Libre man yan o may bayad. Di ba? Pero sabi nga natin yan yan ay biyaya ng Diyos na nanggagaling sa Kanya. Sana pagyamanin po ninyo. Tama. Yun, wag nyo ipagdadamot. Continuous learning tayo kahit nakagraduate ka na, kasi Totoo. araw-araw may natututunan ka din. Tama. Lalo na sa mga kasama mo, may diskarte sila na hindi Tama. mo alam na diskarte. Totoo po yun, So mga kagala. matututo ka rin sa kanila at sila din may matututunan din sa'yo. May additional pala ako, Sir Ano yun? Alan, oo. Sa mga magtatanong, ano bang maraming kadalasan dyan nagtatanong, kailangan ba medical profession graduate ako? Mga kagala, hindi po. Hindi po kailangan lang kayo ay may medical profession graduate. Ang kailangan lang dito ay kayo ay merong interest at dedikasyon. at dedikasyon. Pero may mga training school kasi na kailangan talaga ikaw ay graduate, di ba? Oo, Pero tama. ang hanapin nyo yung training school na hindi namimili ng estudyante. Tama. Oo, na katulad na kapag kayo ay tinuruan, talagang ang galawan nyo ay pang-professional. Tsaka isa pa, Sir Alan, ano? Pagdating naman sa disaster, di naman tinatanong dyan kung anong kurso meron ka eh. Tama. Di ba? So, ang marami lang dyan, medyo ihanda nyo sarili nyo. Paulit-ulit kong sinasabi, no? May mga mararanasan nyo minsan ang diskriminasyon. Lalo kapag kayo ay hindi kayo ay graduate na medical course, tapos kausap nyo, kaharap nyo. Manatili lang kayo kung ano ang dapat gawin nyo yung tama. Tama ka dyan. Alam nyo po, kahit hindi kayo medical courser, pero nakapag-aral kayo ng ganitong course, aba, daig nyo pa yung ibang talagang mga nasa medical. Kasi marami na tayong nakita at nakilalang hindi sila non-medical person yan. Tama. Pero ang galawan pang medical personnel. Diba? Marami pong ganyan, mga kagala. Tama yun, mga kagala. So mga kagala, natutuwa ako at na-interview natin ng isang segment natin, ng isang podcast natin, si Sir Sherwin EMTERT na sa Kalam, di ba? So susunod, magbibigay tayo ng mga tips regarding sa loob ng ambulansya. Pauna pa lang pala to, Sir Alan. Pauna lang to. Kasi gagawa natin sila ng preparation, anong meron sa loob ng ambulansya, ano yung mga ginagawa doon. So gagawa tayo niyan, Sir Sherwin, ha? Manatili lang kayong tumutok sa ano na to, Sa channel natin, ha? sa channel natin, sa vlog na to, no? Tuturuan namin kayo yung mga tamang procedures during the emergencies. Mga simple and basic steps lang na hindi nyo kailangan na pahirapan ng mga sarili nyo. Tama. Diba? Na makakatulong sa pamilya at sa sarili mo din. Diba? Oo nga, tama nga dyan. Oo nga pala, Sir Alan, ano? Shout out dyan sa Roa City Capiz, sa mga kaibigan ko. Maayong gabi sa inyong tanan, mga kagala. Yan. Okay. So mga kagala, nandito naman ang inyong pambansang kagala na si Sir Owan na nagsasabing ride safe, keep safe, and God bless. Bye-bye.